Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. Nagagalak po ulit ako na makasama kayo. Lalo tigit sa pangunguna po sa ating Sunday School service. Ayan. Salamat po muli sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin sa akin ng opportunity na makapag-minister sa inyong kalagitnaan. At salamat po sa inyong mga panalangin habang ako'y nasa malayo. Ngayong umaga ay nag-decide po ako na i-share sa inyo, i-share sa ating lahat ang isa sa mga aklat ni John Piper na ang pamagat ay Finally Alive. Ito po ay patungkol sa regeneration. So halos lahat po ng babanggitin ko ay ang reference po ay itong book na to. So nabasa ko po siya noong 2024. Hindi ako nagkakamali last year, so last 2 years, at nag-benefit po ako dito. So gusto ko rin pong i-share sa inyo. Although, limited lang ang ating oras, ang ating panahon, sapagkat isang Sunday lang po natin pag-aaralan ito. Pero I pray na ang lahat ng ating pag-aaralan ay makatulong para sa ating paglago ay spiritual. At makita ulit natin, alam ko naman na ang iba sa atin ay familiar na at hindi naman bago sa usapin ng regeneration. Ngayon po, titignan po natin, actually, meron po itong several chapters, pero mga few chapters lang po, hanggang chapter 2 lang yung na-prepare ko, na meron po akong around 23 slides. Tignan po natin kung hanggang saan po tayo aabot. Ayan. So, to begin with, magsimula po tayo sa pinanggalingan ng regeneration sa John chapter 3 verse 7 to 8. Basahin ko po sa Tagalog, although ang naka-flash sa atin ay English. Sabi sa John 3, 7 to 8, "Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo. Kailangan kayo ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu." Ito pong tagpong ito, ito pong text na to ay encounter ni Jesus Christ sa isa sa mga siguro famous na tao that time na si Nicodemus. O ito rin po yung kilala sa text na born again experience. Well, sabi po ni Piper, may dalawa siyang binanggit na kwento sa kanyang aklat. At hinati niya sa dalawang paksa. Yung una, yung dramatic conversion, o yung isa naman ay yung quiet conversion. Siguro ang iba sa atin ay may experience ng dramatic conversion. Nakakilala sa Panginoon in a dramatic way. O yung iba naman ay quiet lang na nakakilala sa Panginoon. At nagbigay siya ng dalawang tao. Yung una ay si Saint Augustine. At ang ikalawa naman ay si C.S. Lewis. Ito pong si Augustine, bago siya nakakilala sa Panginoon, ay nag-struggle siya sa kanyang kasalanang sexual. At give up niya ito ng mahabang panahon. Almost 16 years siyang nag-suffer dito. At itong si Augustine po ay umalis sa kanyang tahanan. Pero pinag-pray siya ng kanyang ina. Ng pangalan ay si Monica. Ayan. So may mga nanay talaga tayo, no? Lalo na kung Christian ay nananalangin sa ating conversion na makakilala tayo sa Panginoon. Siguro meron ding iba sa atin, katulad ni Pastor George, kung naalala ko sa kanyang testimony, ay pinagpipray siya ni nanay, tita, at ako din. Sa aking testimony po, yung aking nanay din. Malaking bagay, alam nyo, ang pananalangin ng isang magulang sa kanyang anak na hindi ligtas. Ganun po yung nangyari kay Augustine. At umalis siya sa kanyang tirahan, 16 years old pa lang siya, at nagpalaboy-laboy, at hinanap ang nasa ng kanyang laman. Hanggang isang araw, naglalakad siya kasama ang kanyang best friend na si Alypius. At si Alypius, siguro sinesharean siya ng gospel. Sinesharean siya ng good news. At bigla na lang si Augustine, nasa garden daw sila, bigla na lang dumagok sa kanya
ang realization na siya ay makasalanan, na siya ay pupunta sa impyerno na kinakailangan ng kapatawaran, ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, nung na-realize niya, lahat ng bagay na yun ay napaluhod siya at nanalangin sa Panginoon in a dramatic way. Ito naman po yung isa, sa kabilang banda, kanina, dramatic conversion. Ngayon naman, meron naman quiet conversion. Ito naman yung na-experience ni C.S. Lewis. Si C.S. Lewis po ay isa sa mga sikat din na tao sa kasaysayan. Kung inyong maalala, sikat siya sapagkat siya ay author ng maraming Christian books at isa sa mga palabas na Chronicles of Narnia. Isang araw po, itong si C.S. Lewis, may kaibigan din siya. Ay, importante talaga na yung mga kaibigan natin na non-Christian ay sinasharean natin somehow ng testimony at magandang balita. May kaibigan siya si J.R.R. Tolkien. Si J.R.R. Tolkien po ay isa sa mga sikat din na author sa kasaysayan. Siya po yung author ng Lord of the Rings. Yan. Kung napanood niyo na po, sikat yan sa movie. Sikat na movie yan, mga kapatid. So, siguro, itong si Tolkien ay binabahagian din itong si C.S. Lewis. Pero, again, hindi po dramatic ang conversion ni C.S. Lewis. Sapagkat sabi niya sa kanyang kwento, sumakay lang daw siya ng bus. Sumakay lang siya. One day, sumakay siya ng bus papuntang zoo. At ang nalalaman niya, nung sumakay siya, hindi pa siya Christian. At nung dumating siya sa zoo, Christian na siya. Kilala niya na si Christ. Ganyan, napakasimple lang mga kapatid. Ayun na yung description niya, ayun yung testimony siya. Sumakay ng bus, hindi siya Christian. Pagdating niya dun sa destination, pagdating niya sa zoo, Christian na siya. Nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, marami kasing way na ginagamit ang Diyos para iligtas ang mga makasalanang katulad natin. Pwedeng dramatic, pwedeng quiet, pwedeng ginamit ang ating ina, pwedeng ginamit ang ating kapatid, pwedeng ginamit ang ating mga kaibigan. So, iba-iba eh. Ang Diyos ang nagliligtas. Ayun po yung pinaka-point doon. Pero meron pong common misconception. Common misconception, idea sa ating panahon ngayon. Eto, basahin ko lang po yung sinabi niya ni John Piper. The most common misconceptions among people is using the term born again. So sa atin pong pag-aaral, ang ginamit po natin is regeneration. So parehas lang po yun ang ibig sabihin, born again. To describe individuals whose lives are indistinguishable from the world. Walang pagkakatulad naman eh. Sinasabi nilang born again sila. Pero wala naman talagang pagkakatulad sa mundo. Who sin as much, sacrifice as little. Hindi naman nagsasakripisyo. Puro angal. Embrace injustice as readily. Covet as greedily. Covetous pa rin. And enjoy God ignoring entertainment as enthusiastically. Nag-i-enjoy pa rin sa mga bagay na mundo. Because this applies a biblical term in a way that would be unrecognizable to Jesus and the biblical writers. Maraming nag-claim na born again sila, na regenerate sila, however, against sa kanilang buhay ay wala namang pagkakaiba sa mundo. Ganun na ganun pa rin. Binigyan nilang nila ng title ang sarili nila. Sabi pa niya, therefore, when individuals claim faith, yet show no real change, sinasabi nila na nanampalataya sila, sinasabi nila born again sila, the conclusion is not that new birth fails to transform. Hindi po ibig sabihin na nag-fail yung regeneration o nag-fail yung new birth.
but that such individual na nagkiklaim ay hindi talaga born again. In this way, the New Testament upholds transformation as the true evidence and standard of genuine new birth. Meron pong dapat nangyaring transformation. Ito yung evidence eh. Di ba? Hindi lang ito evidence sa mga new Christian. Baka inakakala natin, dapat mga new Christian lang yung may transformation. Hindi. Lahat ng Christian dapat nagtatransform every single day. Sabi nga sa John, 1 John 2:29, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Has been born of Him. Dagdag pa sa 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Mga minamahal, mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Ito yung tanda eh. Ito yung sign na ikaw ay na-regenerate, na ikaw ay pinanganak na muli. Pagpatuloy po natin about sa regeneration. Ito, the term born again is precious and crucial in the Bible. Mahalaga. The main concern is to understand what God intends when the Bible uses this language so that by His grace, we may experience it ourselves and help others do the same. Understanding the true meaning of being born again is of enormous importance. So, ang pahayag na ikaw ay isang born again, ipinanganak na muli, ay mahalaga. Diba? Nakakamangha. Interesting to know. Mahalaga na malaman natin ang origin. Diba? Kahit kayo po, mga kapatid, minsan tinatanong nyo sa inyong mga nanay, tatay, saan ba tayo nagmula? Saan ba tayo nagmula? Sino ba yung lolo natin? Sino ba yung lola? Sino ba yung mga kamag-anak natin? Kasi interesado tayong malaman kasi part siya ng life natin eh. Eh ano pa kaya to mga kapatid? Yung regeneration dapat malaman din natin. Kasi pag nalaman natin yung mga bagay na to, interesado tayong lumago sa biyaya at pagkaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At saka yung fellowship natin sa Kanya ay magiging mas matamis pa. Sapagkat nalalaman natin na tayo'y ipinanganak na muli dahil sa Kanya lamang. Diba? Meron tayong assurance eh. At meron tayong treasure, which is ang Diyos. Ako, nasa slide 7 pa lang po tayo mga kapatid. Bilisan lang po natin ha. Sorry po. Okay. Ito po yung tagpo Basahin ko lang po sa John 3:1-10. Kung saan nagpakilala po si Nicodemus. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinasabi sa kanya, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat wala makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang taong ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, siya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya,
Paano nangyari ang mga bagay nito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? So, ito po kasi, new life, not new religion. So, bagong buhay. Hindi po bagong relihiyon. Ngayon, sa tagpong ito, minake sure ni John na papangalanan niya ang taong nakausap ni Jesus, which is si Nicodemo. At sinabi rin niya kung ano ang trabaho ni Nicodemus. Siya ay isang Pharisee, isang ruler, isang magaling sa batas. Isang matalinong tao. Ngayon, ang problema kasi sa isang taong matalino, kapag lumapit kay Jesus, di ba? Ano mangyayari? Of course, kahit na gaano ka katalino, kahit ano pa ang pinag-aralan mo, kapag tumabi ka kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, mailalantad. Lahat, mailalantad. For example, di ba? Hindi lang naman si Nicodemus si Peter, di ba? Ilang beses na-rebuke si Peter. Ilang beses na-rebuke si James. Ilang beses na-rebuke si Thomas. Ang Samaritan woman, si Martha. Isa lang naman yung common denominator. Nakasama nila si Jesus. Kahit siguro tayo mga kapatid, pag na-encounter natin si Jesus Christ, may masasabi rin sa atin. Diba? Medyo intense siguro pag nakasama natin ang ating Panginoon. Pero ito pong mga Pharisees, meron din silang mga kapatid, good qualities. Alam niyo po, deep at committed sila sa batas ng Diyos. At talagang pinipreserve nila ang mga teaching ng law. At naniniwala rin sila sa mga certain theology, resurrection, and spiritual realities. At malakas din ang kanilang discipline. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, kinakailangan mong maipanganak na muli. Which is siguro, hindi ay na-expect ni Nicodemus yung ganong encounter kay Jesus Christ. Nicodemus, hindi mo kinakailangan ng religion. Kinakailangan mo ng buhay. Si Nicodemus ay buhay, alive, kicking, active, matalino, pero ang tingin ni Jesus sa kanya ay patay. Tingin ni Jesus sa kanya ay patay. Well, kanina, new life, not new religion. Ngayon naman, experience over affirmations. So nakita ni Nicodemus yung ministry ni Jesus Christ as genuine. Di ba? Ina-admit niya na si Kristo ay galing mula sa Diyos. Pero, hindi lang doon nagtatapos, mga kapatid Kinakailangan ma-experience ni Nicodemus ang new birth, ang regeneration. Hindi lang niya dapat i-affirm na si Jesus ay galing sa Diyos. Kasi maraming tao ang nakakita ng miracle ni Jesus Christ, di ba? Maraming na account sa Bible na miracle si Jesus Christ. At maraming sample yun, mga kapatid. Actually, pwede nga tayo siguro magbigay ng one by one. Maganda kasi Sunday school naman tayo Siguro maganda tumawag tayo ng mga ilan sa mga kalalakihan, kababaihan, para lang magkaroon tayo ng recitation, di ba? Kasi Sunday school naman to Magbigay lang tayo ng miracle na ginawa ni Jesus Christ. Simulan natin kay Deacon James. Deacon James, magbigay ka naman ng isang miracle ni Jesus Christ. Miracle, ginawang milagro ni Jesus. Yun, ginawa niyang, tignan ko lang. Ginawa niyang tubig yung alak. Ginawa niyang tubig ang alak sa mga miracle na. Si Lucho, may naisip pa bang miracle na ginawa ni Jesus Christ? Mag-isip na kayo mga kapatid baka bigla kayong tawagin. May naisip pa ba, Lucho, na miracle ni Jesus Christ? Hindi, tutulungan ka na lang ni Tito Junior mo para sige, wala. Sige, punta tayo kay Ate Lani. Ate Lani, miracle ni Jesus Christ.
nagpagaling ng mga may sakit, di ba? Kaya Billy, ay, medyo mahirap yung tanong ni Pastor. Sinong pinagaling? Babae nagdurugo sa Mark 5. Kaya Billy, naglakad sa tubig, okay. May nagsabi daw, hinati yung dagat. Hindi po, mga kapatid, Hindi po si Jesus. Although nasa Bible yon, pero hindi niya ginawa. Si Moses po yung ano. So, mga kapatid, maraming miracle ang ginawa ni Jesucristo. Nagpakain siya ng maraming tao. Pero sabi niya, hindi yun yung hindi affirmation yung kinakailangan para maging born again ka kundi experience. Dapat na-experience mo mismo. Di ba? Yung seeing signs and wonders, yung maa-amaze ka sa mga to, hindi naman makakapagligtas Di ba? This is one of the great dangers of signs and wonders. Mostly, ang gusto ng mga tao, ang gusto natin makakita ng tanda, milagro. Pero hindi yon mga kapatid Mayroong binigay na mas matindi ang Biblia. Dapat mas interesado tayong malaman ang patungkol sa kasalanan, patungkol sa puot ng Diyos, patungkol sa kanyang punishment. Ayun dapat ang isaalang-alang natin. Lalo't higit tayo ay makasalanan. Yung new birth po, mga kapatid, kanina, kinumpare natin siya sa miracle. Pero yung work ng Holy Spirit, ayun po talaga yung miracle Ayun talaga yung miracle sa Bible. Yung pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu. Dahil yun ay out of this world. Talon po tayo. So, experience over affirmation, new life, not religion, new birth, and Christ. Okay. Ayun yung hindi dapat natin paghiwalayin. Yung new birth, kapanganakang muli, at si Kristo. The Gospel of John makes something else clear as well. Jesus himself is the life that the Holy Spirit gives. The spiritual life that He gives, He only gives in connection with Jesus. Nalalaman natin na tayo ipinanganak na muli kung tayo ay tinuturo ng Santong Espiritu kay Jesucristo. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sa pamamagitan ko. I am the bread of life. Ito yung mga bagay na may kinalaman kay Jesucristo. Hindi lang tayo ipinanganak na muli para sa wala. Kinakailangan natin magkaroon ng koneksyon kay Jesus. New birth and Christ. Ito na. New birth and faith in Jesus. So, yung pananampalataya, yung regeneration, yung panganakang muli, ay nagbubunsod ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Holy Spirit ang nagtuturo kay Christ. Everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Diba? So, born of God, faith. Yun yung pinaka-kidon sa 1 John 5, verse 4. Talon tayo. New life through the Holy Spirit. Christ in faith. Then, new life through the Holy Spirit. The new birth is not like the makeup that morticians use to try to make corpses look like more like they are alive. So, alam niyo naman po yung mga morticians o alam mo Tagalog ng morticians, parang embalsamador yon, embalsamador. Yan. Salon ng mga patay. Mga morticians. So, sila yung nagpapaganda, binabeautify nila yung mga... Hindi naman ganun kasi yung work ng Holy Spirit Yung mga makasalanan, inaayusan lang. Hindi ganun The new birth is the creation of spiritual life, not the imitation of life. Okay. What happens in the new birth is not the improvement of your old human nature, but the creation
of a new human nature. A nature that is really you, na tayo, forgiven and cleansed. And a nature that is really new, being formed in you by the indwelling of the Holy Spirit. Okay. Balik tayo kay Nicodemus. Yung tagpo, kung saan nag-uusap silang dalawa ni Jesus. Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Medyo malalim ito, kinakailangan ko ng tulong ni Pastor George dito. Magkamali man ako, at least ikaw correct niya ako. No? Okay, sabi dito mga kapatid, Holy baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit, and the door which access to the other sacraments. So, naniniwala ba kayo dito? The holy baptism is the basis of the whole Christian life. So, sana hindi. Kasi mali yung statement na to. Okay, hindi po yung baptism yung basihan ng ating pagiging Kristiyano. Well, through baptism, we are freed from sin. Wow. Through baptism, we are freed from sin and reborn as sons of God. Again, mali na naman. We become members of Christ, are incorporated into the church, and made sharers in her mission. Baptism is the sacrament of regeneration through water in the Word. So again mga kapatid, hindi po ito ibig sabihin ng born of water and the Spirit. Hindi po tayo naniniwala na ang baptism ay ang basis, ang basihan ng pagiging Kristiyano, pagiging ligtas ng isang tao. Sapagkat pansinin niyo, sinabi ni Jesus, di ba? Whoever believes in Jesus may have eternal life. Whoever, John 3:16, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Whoever believes in Him is not condemned. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung binabanggit po dito, mga kapatid, born of water and the Spirit. Imagine, kausap po ni Jesus Christ ay isang matalinong tao. Si Nicodemus, na alam ang Old Testament, na alam ang batas ng Diyos. Eksperto sa kasulatan. Kaya naman, pag sinabi ni Jesus Christ na born of water and the Spirit, ito rin yung iniisip ni Nicodemus. Ezekiel 36. Water and Spirit. Basahin po natin ng saglit yung Ezekiel 36 na reference doon sa binanggit ni Jesus Christ. I will take you from the nation and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. So yung combination po ng water and spirit na sinabi ni Jesus Christ at sinabi ni Ezekiel ay may kinalaman pa rin sa regeneration. So yung water po ay may kinalaman sa paglilinis sa ating kasalanan at kapatawaran sa ating kasalanan. At binigyan tayo ng bagong puso ng Diyos. Ito po ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit through regeneration. Sana po ay malinaw sa atin ang lahat ng yon. Nang binigyan po tayo ng Diyos ng bagong puso, ng bagong nature, tayo pa rin to. Ako pa rin si Louie. Siya pa rin si Pastor George. Siya pa rin si Edeline. Nagka-continue pa rin ang ating pag-i-exist. Hindi binago ng Diyos ang ating pangalan. Hindi binago ng Diyos ang ating pamilya.
Tayo pa rin yun. May continuity pa rin. Bakit? Isipin niyo mga kapatid, kung binago tayo ng Diyos, totally, bago tayo. As in brand new, para ang nagpalit ng cellphone. Sabihin natin. Paano yung kapatawaran ng kasalanan? Paano yung paglilinis ng kasalanan? Kung binago ka mismo, ginawa kang brand new ng Diyos. Diba? Tayo pa rin to. Binago tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong puso. Marami rin mga texts sa New Testament. For example, sa Romans 6:6, di ba? Tumutukoy sa old self na na-crucify na. Colossians, tayo dati mga patay. Sa Ephesians, hubarin natin ang dating tao nasa atin. Mga bagay na yan ay may kinalaman sa dating tayo. Ayun. Last 3 slides, mga kapatid. Sorry. We are spiritually dead. So, malinaw sa atin, lahat ng bagay na yan, na tayo ay spiritually dead. The Bible has a clear and devastating message about the state of our soul. So, malinaw na ang estado ng ating spirito, ng ating kaluluwa, ay mga patay. And the reason it does is so that we will know that we need and shout for joy when God give it to us. Diba? Kung ma-realize natin na tayo'y mga patay, wala tayong magagawa, edi lahat ng bagay na nangyari sa atin, ang ating kaligtasan, ang ating regeneration, ang Diyos ang may pakanahan ng yun. Sa Kanya, lahat mauwi ang kapurihan. So, diagnosis, dead, remedy, life. Ano yung resulta ng ating blood chem? Ng ating test? Di ba kapag pangit, malungkot tayo? Pag mataas lahat, escalated lahat, medyo alarming. Di ba? Sa mga tests, sa mga procedures, doon malalaman kung may problema ka sa katawan mo. Doon malalaman kung ano yung dapat mong gawin. At doon din malalaman kung saan ka dapat pumuntang espesyalista. Ay kung malabo yung mata mo, syempre sa ophthalmologist. Kung sa puso naman, sa cardiologist. Kaso ang problema, mga kapatid, matindi yung result eh. Matindi yung diagnosis sa'yo. Ikaw ay patay. Base sa Bible. You were dead in the trespasses and sin. Tayo ay mga patay. Ano yung remedy? Ano yung ino-offer sa atin? Ano yung binigay sa atin ng Diyos? Buhay. Remedy, life. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Last slide. Apart from new birth, hiwalay sa regeneration, hiwalay sa kapanganakang muli, tayo ay mga patay. We are by nature children of wrath. We love darkness and hate light. Our hearts are hard like stones. We are unable to submit to God or please God. At pasensya na po mga kapatid. Hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral patungkol sa regeneration. A Study of Finally Alive by John Piper.